Bakit nga ba ang mga Embraer A-29B Super Tucano ng Philippine Air Force ay balak pang dagdagan? Marami nga po sa mga kababayan nating Pilipino ang nagsasabi na mga tora-tora lamang ang mga eroplanong ito. Yan ang pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka lang sa aking channel, huwag mong kalimutang mag-like, subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell button para lagi kang updated sa mga bagong videos natin. Ang Embraer EMB 314 Super Tucano o mas kilala sa tawag na A-29B Super Tucano ay isang Brazilian turboprop light attack aircraft na dinisenyo at ginawa ng Embraer bilang development ng Embraer EMB 312 Tucano. Ang A-29 Super Tucano ay nagdadala ng iba't ibang mga weapons katulad ng guided munitions na dinisenyo sa low-cost system na inoperate sa low-threat environments. Bilang karagdagan nga po sa pagmamanufacture nito sa Brazil, ang Embraer ay nagkaroon ng production line sa Estados Unidos gamit ang Sierra Nevada Corporation na nagmamanufacture ng A-29 para sa mga export customers. Ang eroplano nga pong ito ay unang lumipad noong June 2, 1999 at introduce naman noong 2003. Sinimulan nga po itong i-produce noong 2003 hanggang sa kasalukuyan at meron na nga pong mahigit sa 260 units ang mga nagawang ganito. Ang mga current military operators nga po nito ay ang Afghanistan, Angola, Brazil, Burkina Faso, Chile, Colombia, Dominican Republic, Ecuador, Ghana, Honduras, Indonesia, Lebanon, Mali, Mauritania, Nigeria, Pilipinas, Turkmenistan at United States. Ang A-29B Super Tucano ay pinapalipad ng dalawang crew. May haba nga po itong 11.38 meters, wingspan na 11.14 meters, at height na 3.97 meters. Ang empty weight nga po nito mga idol ay 3,200 kilograms habang ang maximum takeoff weight naman ay 5,400 kilograms. Ang power plant naman nga po nito ay isang Pratt & Whitney Canada PT6A 68C turboprop engine. Habang ang propellers naman ay 5-bladed hard cell. Para naman sa performance ay meron nga po itong maximum speed na 590 km/h, cruise speed na 520 km/h, stall speed na 148 km/h, range na 1,330 km, combat range na 550 km, ferry range na 2,855 km, at endurance na 8 hours and 24 minutes. Para naman sa armament ay meron nga po itong dalawang internal na 12.7mm 1,100 rounds per minute na mga machine gun. Sa kabuuan ay meron nga po itong 5 hardpoints, 2 sa magkabilang wing at isa sa ilalim ng fuselage. Ito nga po ay may capacity hanggang sa 1,550 kilograms. Ang mga hardpoints nga pong ito mga idol ay pwedeng lagyan ng mga rockets, missiles at bomba. Ilang halimbawa na nga po dyan ang M9 Sidewinder na air-to-air missile, AGM-65 Maverick na air-to-ground missile, general purpose bombs, incendiary bombs, cluster bombs at precision guided bombs. Kumpleto nga rin po ito sa avionics mga idol tulad ng computerized attack modes, airborne transceiver, front control panel, navigation system, liquid crystal active matrix, integrated radio communication and navigation, video camera recorder, mission planning capability, airborne weather mapping system, laser rangefinder, Wi-Fi para sa paveway pumps, at training and operational support system. Mga idol, bagamat classic nga po ang itsura ng eroplanong ito, ay sinisigurado naman nga po sa atin na advanced at moderno ang capability ng A-29B Super Tucano. Kaya't hindi na nga po nakapagtataka kung bakit nagpaplano ang Department of National Defense at Armed Forces of the Philippines na bumili pa ng mga karagdagang 18 na mga A-29B Super Tucano light attack aircraft. Malaki nga po ang naitutulong nito sa Philippine Air Force na bukod sa mura na ay maasahan pa. Kaya't sa tulong nga po ng modernization program ay mas maraming units pa nga po ang mabibili ng ating bansa. Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Comment down below for your thoughts and opinions. At yan nga lang po ang pag-uusapan natin ngayon mga idol. Maraming salamat sa panonood. Huwag nyo rin kalimutang mag-like at subscribe bilang suporta sa ating channel. Mabuhay kayo mga idol!